Diyos marhay na aga! At dahil medyo matagal na rin na hindi kami nakatikim nitong nilupa, kaya naman eto gagawa kami ngayon para may masarap kaming merienda. At para mas lalong maging masarap ay pinartnera namin ito ng kape. Umaga pa nga lang ay pumunta na kami dito sa sagingan ng pinsan ko para maghanap ng pwede nang i-harvest. Madali naman nga kami nakahanap kasi halos puro saging ang nakatanim dito at karamihan nga ay saba. Eto ngang nakita namin ay maganda kasi malalaki ang buro kahit hindi napusuan. Dito naman nga sa puno ng kakao ay sobrang hihinog na ng bunga, kaya naman mamaya ay aakitin ko yan. Gumawa nga muna ako ng tangga o hagdan dito sa saging na titibain ko para madali akong makaakyat. Pagkatapos ko dyan makagawa ng hagdan ay umakyat na ako at tinigbas-tigbas ko na ang kalahati ng puno. Natagalan nga ako kasi napakapurol ng dala naming ita, kaya naman nakakangalay talaga sa kamay. Napakataas din ng punong saging na ito, kaya naman dapat sa mataas na pate magtaga para pag bumagsak ay hindi sa lupa at hindi madurog umaros mo. Niyugyug ko na nga lang yan para mabari na kasi nangangalin na talaga yung kamay ko. Bumagsak na nga at mabuti nga hindi sa lupa. Pinag-aalisan ko na nga yan ng dahon kasi natabunan at para madali kong makuha. Tiniba ko naman nga din itong puno para makatubo ng maayos ang kanyang mga saha. Pagkatapos ko maipatumba, umakyat naman ako dito sa puno ng kakao kasi napakadaming bunga at sobrang hihinog na. Hindi naman nga ito pinapansin dito kasi marami akong nakitang bunga sa taas na nabulok na. Kaysa masayang ay dadalhin ko na lang sa bahay para ibilad ang mga buto sa araw. Masarap nga itong gawing tableya at magagamit namin ito kapag magluluto kami ng champurado. Ibibilad lang to ng ilang araw at pwede nang ipagiling para maging powder at masarap nga din tong gawing tsokolate. Marami nga yung nakuha ko at malalaki pa at naiwan nga namin yung lagayan naming sako, kaya naman inilagay ko na lang dito sa aking damit. Bumalik na nga kami dito sa bahay nila tita at pagkarating nga namin ay nagtiba pa kami ng isang saging. Yun nga lang ay hindi bumagsak kasi sumabit sa isang saging at para bumaba ay nalisan namin ito ng dahon gamit ang pangkawit. Bumagsak naman nga yung saging, yung kaso nga lang ay naputol yung pangkawit ni tita. Pero okay lang naman kasi kita nyo naman tuwang-tuwa pa si tita. Maganda nga rin ang mga buro nito at malalaki din. Sinapad nga pala namin yan kasi ilalagay namin yan sa sako at para magkasya. Binili nga po pala namin yung mga saging sa halagang 200 pesos at yung mga kakao ay freebies na. Umuwi na nga kami dyan at pagkarating ko nga sa bahay ay pinaswimming ko na itong aming kalabaw kasi mainit na ng mga oras na yan. At fast forward nung hapon na ay nisikaso naman namin itong mga saging para lagain muna. Pinaghihiwalay namin isa-isa para tumula ang dagta at para hindi dumikit sa kaldero mamaya sa paglalagaan. Makalipas ang ilang minuto ay inilagay ko na yan dito sa kaldero. Marami nga talaga yung nilaga ko kasi sabi ni mama ay hanggang bukas ng almusal na yan. Nilagyan ko na nga pala yan ng isang tabong tubig. Nag-amak na nga pala ako dito ng apoy sa aming taluhong sa kubo kasi dito namin yan lulutuin. Nang maamak na nga isinalang ko na itong saging na lalagain. 40 to 50 minutes nga pala ang ating hihintayin bago ito maluto. Habang nakasalang ay nagbalat naman ako dito ng nyog gamit ang kalaw ni papa at ang kapatid ko nga ang magkukudkod nito. Kapag gumagawa nga talaga kami ng nilupaka, yung hilaw na nyog ang ginagamit namin para malambot pa. At fast forward, hinango ko na yung nilagang saging at ganito nga talaga yung itsura ng balat kapag naluto na. At para madaling lumamig ay nilagay namin yan sa palanggana na may tubig. Kapag lumamig na yan ay madali na lang yung balatan. Isa-isa ko na nga yung binalatan kasi malamig na at nakakatuwa nga kasi kulay dilaw yung kulay. Yung ibang saging kasi kapag naluto na ay kulay puti. Sakto na nga yung nabalatan ko pero meron pa naman sa kaldero. Eto na nga pala yung kinudkod na nyog ng kapatid ko at nilagyan nga pala yan ni mama ng 1/4 na asukal at konting asin. Hinalo-halo lang yan ng maayos para maging pantay yung lasa kasi hahati-hatiin natin yan mamaya sa kada salang. Nagsimula na nga si papa magbayo dito sa lusong at paunti-unti nga lang ang paglagay ng mga saging. Kapag sakto na yung dami at medyo durog na yung saging ay nilalagay na yung kinudkod na nyog na may asukal. Isinunod na rin itong margarine na pampadagdag sa lasa at pampabango. Kapag nahalo na ng maayos ang mga sangkap ay pwede na yung kainin, ay ilipat pala muna sa pinggan. Natatakam na nga ako dyan kasi amoy na amoy ko yung bango ng margarine. Eto nga palang nilupa, kaya ang tawag niyan dito sa amin ay linusak. Sa inyong lugar po, ano naman po ang tawag? Isa nga rin ito sa mga paborito ng mga Bicolano na pang merienda at napakasarap nga nito i-partner sa kape. Bukod nga sa saging ay marami pang root crops ang pwedeng gawing nilupak. Katulad ng kamuting kahoy at galyang o palawan. Pwede ka rin dito maglagay ng malapot na gatas o di kaya naman dinurog naman depende sa panlasa mo. Nakatatlong sala nga kami dyan kasi maliit lang naman yung lusong at medyo marami nga yung nilaga kong saging kanina. Natapos na nga kami dyan at eto na nga yung masarap na pagsasaluhan namin ngayong merienda. At para mas lalong maging masarap ay nagtimpla kami dyan syempre ng kape. Kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa blessing. Kung nagustuhan nyo ang vlog natin ngayon ay pa-share naman at follow. Suggest na rin kayo kung ano ang gusto nyong i-vlog natin sa susunod. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you on my next vlog.